Dahil may 4 na apong pinapabaunan sa eskwela, laking tuwa nung unay ni Lolo Adalberto nang mabasa ang online post na may pabaong ibibigay sa public elementary students. Pero nung malamang peke ito, fake lang pala. Masakit din naman sa kalooban namin. Huwag maniwala sa ganitong mga post. Wala pong ganitong programa ang DepEd. Lahat po ng programa. Grabe, no? Tama, grabe ho yung operate dito kay BP Sara Duterte. Para masira sa tao, maglalabas ng fake news. 'Di ba? Alam mo, obvious na obvious naman eh. Mga tanso ito eh. Ito yung style ng mga Talano Gold. Obvious na obvious eh. Naglabas sila ng mga ganyan. Alam mo naman ng mga Pilipino, palaasa. 'Di ba? Ang mga Pilipino, ayuda is the key to brain. Hindi totoo naman eh. Ayuda is the key to brainwash, 'di ba? So ang gagawin nila, maglalabas sila ng mga balitang peke para eventually sisihin ang DepEd. Para siraan si BP Sara Duterte. Style nyo bulok kayo mga Ensimada vloggers. Style ninyo bulok. Sa totoo lang, napakadumi ninyo maglaro para kayo mga pinklawan. Sa bagay, pinklawan naman talaga kayo eh. Natin ay nilalagay natin sa ating 4,000 Facebook views na page. pala, manood naman kayo. Paki-share kung talagang para kayo sa bayan. I-share ho natin. Laban! iwasang mainis ng iba pang magulang. Hindi, alam mo, ito gusto ko lang manawagan niya. Gusto ko lang manawagan sa mga kababayan natin. Kaya importante na i-share nyo ho itong YouTube. Hindi ho, tandaan ninyo, hindi ho dahil sa gusto kong magkaroon ng views, content. Hindi, kung gusto nyo, upload nyo nga sa inyo, kayong kumita, walang problema sa akin. Hindi ko kayo sisitahin. Pababayaan ko kayo. Pero, kung hindi nyo kaya mag-upload pa, i-share nyo na lang ho ito. Kasi ganito. Ngayon po, ramdam natin yung puwersa nitong mga Ensimada vlogger. Ramdam natin yung bayarang nagaganap. Talagang kung bakit hindi ho namin pinag-iinitan si Nino, hindi ho namin pinag-iinitan itong si Cass J. Kaya ho namin nire-reveal yan para ipakita ho sa inyo na sila ho ay well-oiled. Sila ho ay may pera. May pera at pinauulit-ulit nila na sinisiraan ang mga Duterte. Maniwala ko kay Sakit, ang target dito kay Kibuloy, kay Duterte. Kasi, kaya nga ho, ginamit nila yung huling video ni Pangulong Duterte. Tapos maraming mga DDS ang medyo na-frustrate, di ba? Parang bakit ganun ang tono ni Pangulong Duterte? So marami ngayon, pagkakataon na humirit itong mga tanso na mga vlogger. So hirit sila, atake sila. Iilan na lang po ang lumalabang mga Duterte supporter na vlogger. Kaya sana, maniwala ko kayo sa akin, lalaban ako hanggang dulo. Sabi ko nga ito yung revolusyon ng pagbabago ng utak ng mga Pilipino. Kasi ang problema sa atin, ang bilis ho natin, ma-frustrate. Tumahimik lang ng konti si Pangulong Duterte, nagbago lang ng konti ng tono, tatahimik na kagad tayo. Wago, laban ho tayo. Tandaan ninyo, napaka-importante niyan. Sa bawat gera, napaka-importante na mga panahon na nagpapahinga. Kung may mga leader na nagpapahinga, kung mayroong mga kawal na nagpapahinga, dapat yung iba lumalaban. Bakit? Baka atakihin. Naintindihan ho natin? Kaya dapat tuloy-tuloy ho tayo. Itataguyod doon ng Banateros Brothers, ang Banateros na mga vloggers din, na lumaban. Tuloy-tuloy ho. Wala akong titigil ho dito. Kaya nga, eto kung selfish lang kaming mga Banateros vloggers, hindi namin ipopromote yung iba. Ganyan ang ginagawa ng iba. Diba? Ganyan ang ginawa ni Thinking Pinoy. Hindi niya nagpo-promote ng iba. Bakit? Gusto niya kasi sa kanya lang lahat ng views Kami ho hindi ganun. Pag may nakita kaming alam naming lumalaban sa laban na to, katulad ni Jay Guevara, hindi ko kilala yan, binanatan pa ako. Pero dahil lumalaban siya para sa tunay na pagbabago, lumalaban siya para ho sa Pangulong Duterte, pinromote natin. Wala akong pakialam doon sa mga pinagsasabi niya sa akin noon. Yung iba pa, sila Spencer at yung iba pang mga, natin yan, i-promote ho natin. Diba ho? Yun ang kasi napaka-importante po niyan. Huwag ho niyong kakalimutan, huwag titigil. Ang nananalo ho sa gera ay yung nagpe-persevere. Kaya kung kayo ho, mga Pilipino na nawawalan kayo ng loob dahil parang
lumaylay ang mga statement ni Pangulong Duterte, tandaan ninyo, this is not just about Duterte. Okay? Kami man po ay DDS, this is not just about Duterte. We are fighting for the right things. We're fighting for justice. Kasi tinatarantado na tayo eh. Lantaran na yung pagtatarantado sa atin. Tapos pababayaan lang ho natin. Tapos yung mga pinuno nating lumalaban para sa bayan, tinatarantado rin ho nila. Lalaban ho tayo. Hindi ho tayo papayag. O, yan si Jojo. O, yan pa ha. So, ituloy natin. Fake news. Dapat din na sila nagpo-post ng ganyan. Paasa. Sa hirap ng buhay, kaya doon din umaasa yung ibang nanay. Ikinagulat pa nila ang mga post na may libreng pa-tuition pa ang DepEd. Gayong libre naman mag-aral sa mga pampublikong paaralan. Ang kinakatakot po kasi natin dito ay bigla silang maengganyo na mag-click at hingan sila ng mga information, no? Mga personal details nila, ibigay nila. Nilinaw din ng DepEd na walang dapat binabayaran sa Catch-up Friday. Kasunod kasi ng investigasyon sa isang eskwelahan sa... Alam mo kasi, ito, tapos na kasi yung election sa 2028 eh. Talagang si VP Sara Duterte ng presidente sa 2028. Whether you like it or not, kahit saan mo pagbalik-balik ta rin. Kaya nga nanginginig na ho sila eh. Kailangan nilang gumawa ng something para guluhin. Bantayan ho natin. Guguluhin nila si VP Sara Duterte. Para po talaga hindi maagaw sa kapangyarihan nila. Di ba sinabi ko na yan simula pa lang, ang talagang plano dyan, from Marcos, Romualdez. Tapos pwede yung kapatid, si Amy, tapos isusunod yung anak. Yung pangalan nun, si Charis, di ba? Yan noon talagang plano. Hindi ho nila, dekada ang gusto nila mangyari dyan para hindi ho talaga mabitawan ng mga Marcos ang gobyernong to. Which is not impossible. Ginawa na ho nila yan eh. Di ba ho? Hindi lang nila kaya mag-declare ng martial law dahil naku po, imposible ho. Ngayon, papalagan tao talaga. Pero, ginawa na ho nila yan. Lahat nga ginagawa na nila ngayon. Ito na lang kasimple. Kailan sumagi sa isip nitong mga congressman na to na magbago ng konstitusyon? Never! Pero all of a sudden, lahat sila gusto namin ng pagbabago ng konstitusyon. Napaka-obvious. Because they know wala silang kalaban-laban kay VP Sara Duterte. Taob na taob sila. Kaya ho nila talagang dinidiin ngayon. Kita mo yung mga katarantaduhan na to? Ang daming pautot. Ang daming sinasabing may pabaon. Oh, di ba? Meron pang catch-up Friday na naniningil daw para sa worksheet. Talagang sinisira. Alam nyo kaninong style to? Style to ng mga tanso, yung mga nagpakalat ng Talano Gold at mga komunista. Nagsanib puwersa yung mga animal na yan eh. Caloocan na nagre-require umano sa mga estudyante na bumili ng mga worksheet. 6 na iba pang paaralan sa Metro Manila ang isinangkot din sa parehong sumbong. Bawal po yan. And although we do see the need to get feedback to improve Catch-up Fridays, hindi po nangangulugan na justified yung pagsisingil sa ating mga learners. Tukoy na rin ng DepEd ang ilang sangkot naman sa bayaran di umano sa Palawan para mailipat ang assignment ng mga guro. Sila po yung nang ipit or humingi ng ganitong fee. So or facilitation fee kung masasabi natin ganun nga. I hate to ask this, but are the people from the DepEd? Ang allegation po, yes, within the division office po. Wala raw bayad ang pagpapalipat ng tuturuang paaralan. May mga proseso lang daw na dapat daanan at may mga factor na kailangan ikonsidera gaya ng specialization ng guro. Ang tinitingnan lang po talaga natin is kung ano talaga yung reason, bakit gusto malipat ng teacher. At dun sa lilipatan, syempre, we also need to coordinate with the school head kung nangangailangan ba talaga. Tinututukan na raw ng DepEd ang nasabing insidente. Gustong malaman ng kagawaran kung gaano kalawak ang nasabing gawain. Baka raw kasi hindi lang ito sa Palawan nangyayari. Sino-sino ang mga responsible dito, kung sino-sino ang gumagawa ng scheme na to. That's why we are encouraging lahat ng mga teachers or kahit the public na may kaalaman, personal knowledge. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Ayan. Anyway, eto na nga po. Alam nyo, isa pang issue dito, kanina ho nagbigay ng, hindi ko lang nailagay nagbigay ng statement si VP Sara Duterte tungkol sa patuloy na paninira sa kanya. At ang isa nga hong nag-ooperate dito ay yung isang nagpa-blind item pa ng chismis
na kesyo si VP Sara Duterte daw, although hindi niya pinangalanan pero napaka-obvious naman na hindi niya pinangalanan na kesyo meron daw kabit. Okay? Yun ang sinabi para siraan si VP Sara Duterte. Tapos, pinick up yun ng mga insimada vlogger. Tingnan nyo kung hindi rin naman sila gago, di ba? It's really identifiable kung sino yun. Yung sinasabi nilang second to the highest position. Sino pa ba second to the highest position? Supreme Court Justice. Di ba? Siyempre, si VP Sara Duterte, kesyo daw meron pang, ibig sabihin, sinisira ho yung morality ni VP Sara Duterte. Tapos pinick up yon nung bobo. Yung bobong lipunan, na dinilit din. Kasi tapos pinick up pa ng isa. Yung isa pang, ewan ko, yung nagmamagaling na, ang pangit-pangit naman din. Ang pangit na nga na logic, ang pangit, alam mo kasi, hindi ko maintindihan na sa mga insimada vlogger. Hindi ko naman sinasabing pogi ako Hindi po ako pogi. Pero yun na nga ang problema eh. Pangit ka na nga, ang pangit pa ng ng utak mo. Wala ka pang utak. Alam mo, bawiin nyo yun. Maniwala ko kayo sa akin, bawiin ninyo. Kayong mga vloggers na insimada, kung alam nyo ng pangit kayo, ang sagwa na nga ng pagmumukha ninyo, bumawi naman kayo sa utak.